The intention is to hold people accountable, to make sure that the laws that we have passed are executed, are implemented well. And I think in this case, no, nakikita natin na may mga batas na lumalabas at may mga batas na mga panukalang batas na nafa-file. At nakikita ho talaga nating in aid of inquiry in aid of legislation po ang ginagawa natin sa Kamara. Dito natin makikita na merong systematic fraud, no, na ginagawa nila, no, sa paggamit ng confidential fund. So ang ibig sabihin, dinoktor nila yung kanilang mga acknowledgement receipts, no? Sa madaling salita, parang ito yung mga nangyayari noon na ginagawa sa rekto, no? Dinodoktor yung mga dokumento. So kailangan itong maimbestigahan, kailangan itong ma-forward din, no, sa ating mga ahensya ng ating pamahalaan para kung sino yung kailangan managot, dapat managot kasi hindi po pwede na pipikiin mo yung dokumento ng ating gobyerno para siguro ihabol ang liquidation kasi hinahanapan sila ng liquidation ayon sa notice of disallowance. I think that it will be helpful hindi lang dun sa pagpapatuloy ng investigation, but it will also be helpful in clarifying how confidential funds are to be used. Meron na ho tayong final na bill to that end, and I think with this, kasi minsan naisip natin madaling magpalsipika ng 5, 10, 100 pangalan, 1,000 pangalan ang gagawa-gawa natin. Malaking problema po yan. Sir, kasi yung Quadcom magpe-present daw ng parang partial committee report or parang progress report before the House plenary. I wonder if yung good government, meron din po bang ganitong progress report, and kasama po ba sa mga irerekomenda yung filing ng certain cases, etc., and against kanino po? I think meron nang ginawang summary nung last na hearing. Nung good government, nandun yung mga batas na, first, yung mga findings na nakita ng mga miyembro ng komite. Second, yung mga batas na kailangang i-file, no? And I think in the later part, also the cases that needs to be filed, no? Especially how yung amount of accountability at culpability ng mga SDOs, kasi sila po ang may critical role. At to be honest, ibabasehan natin yung rules ng joint circular, yung SDOs talaga ang mananagot. Subalit, nung committee hearing, ay narinig naman ho lahat na tinatanong mo ang SDO, palagi lang ho ang sinasagot, utos po ito ng ating pangalawang Pangulo. Well, naka-ready na, no, yung ating committee report, no. Yun kay Chairman Joel, no. Magsasubmit na tayo ng committee report sa plenaryo at para at least, no, malaman ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung ano talaga yung nangyari sa paggamit, no, ng confidential fund ng Office of the Vice President and Department of Education. At may mga recommendation nga ang committee na kailangang magsampa, no, ng kaso, no, sa ating mga law enforcement agency, kailangang panagutin sa maling paggamit ng confidential fund, ano. At para hindi na rin to maulit, at meron na rin tayo mga binabalangkas na mga batas, no, para at least hindi na mangyari ulit, ano, yung maling paggamit, no, ng confidential fund ng kahit anong sangay ng ating pamahalaan. At kung sino man yung makita, no, na may pagkakamali, ay kailangan managot, no, sa batas. Kahit na ito kasing taas ng opisina ng Vice Presidente, yung mga disbursement officers, kung ito man kahit sino man ang pwedeng tamaan, ano. So kailangan may managot dito sa maling paggamit ng confidential fund ng OVP at saka ng DepEd. Saka yung may mga naiwan pa po na mga issues. Sabi ko nga po, pag in aid of legislation, very dynamic po ang trabaho namin. Kumbaga, walang tuldok. Depende po sa mga uusbong pa na issues. Pero meron pa po yung mga hindi natin na talakay po sa issues ng satellite offices, saka yung sa laptops nga po, na
matagal po nakaimbak sa mga warehouse. To add lang po. Sir, kasama na po ba dun sa nabagit po ninyo na recommendation yung possible charges against the Vice President? And given the conclusions that you are making, napag-uusapan na po ba sa committee or sa majority yung impeachment complaint? Yung sa charges, saka findings, saka ano, I'll leave it to the chair kasi pag-uusapan po namin as a committee yan. Pero sa part po ng majority, hindi pa po nga namin napag-uusapan yung tungkol dun sa impeachment. Ilang press con ko na bang sinabi yun? Apat na beses ko na yata sinabi. Wala pa po talagang talks. I mean, may mga naghain na po ng impeachment complaints. But again, that's part of the minority as a group. So, yun po. Thank you, Bibian. Moving on to the next question. Kat Porbes from Radyo Pilipinas, you're recognized. Sir, tanong ko na lang po. Marami po yung mic, dito lang po sa likod. Sir, meron pong comment or statement si Senator Bato de la Rosa regarding po sa Quad Committee. Kanya pong sinasabi na ito daw po ay ginagamit para lang siraan ang former President Duterte. Ano po ang inyong comment regarding dito? Siyempre, he's entitled to his own opinion. Pero maganda rin po na nanonood po siya ng Quad at saka nakikinig po siya ng Quad and is observing na at least they can see how hearings are done in the House of Representatives na alam naman po nila wala pong bahid ng bias doon. To malign someone, I think the intention is to hold people accountable, to make sure that the laws that we have passed are executed, are implemented well. And I think in this case, nakikita natin na may mga batas na lumalabas at may mga batas na mga panukalang batas na nafa-file. At nakikita ho talaga nating in aid of inquiry in aid of legislation po ang ginagawa natin sa Kamara. Nakita nyo naman, our probe is grounded on facts, nasubaybayan nyo rin yung mga hearings ng Quadcom. We remain faithful to the rules on testimonies, and evidence sa aming pagdinig. Pero sabi nga ni Kong Jude, lahat ng ito ay in aid of legislation. We are going to formulate legislation and laws, para maiwasan ng mga issues na tinalakay namin sa Quadcom. At para hindi na ito maulit-ulit dahil alam naman natin na talagang maraming mga inosenteng buhay ang nawala nung panahon na inimplement nila yung war on drugs. So yun lang naman yung ating gustong ma-achieve, makagawa ng batas para hindi na ito maulit at magbigay ng katarungan sa mga taong namatay sa epekto ng war on drugs.